Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral online counseling and devotion. At ngayong umaga napakahalagang topic na ating pag-aralan. Ang topic na ito ay is hell real? Yun pong ating pag-aralan. Ang impyerno po ba ay totoo? So, ang makakasagot lang po yan ay ang Biblia. So, kailangan natin mag-aral ng Biblia upang maliwanagan ang ating kaisipan. So, tayo po ay magbasa ng ating talata sa Biblia. Ating pong ibasahin ang Revelation 21 verse number 8. Revelation sa huling aklat ng bagong tipan. Sabi po dito sa Biblia, "But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and the brimstone, which is the second death." Tayo po'y manalangin. O mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral online. Buksan niyo po ang aming kaisipan. Balutin niyo po kami ng mahal na dugo na Jesus upang maging malinaw ang pakikinig ng bawat isa. Pagpalain niyo po lahat po ng mga PCBC members, lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito. Samahan niyo po kami. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kalaman upang maunawaan namin ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. So, sabi po dito sa Biblia, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi sumampalataya, at sa mga karumaldumal, sa mga mamamatay tao, sa mga pukpok, at sa mga salamangkiro at mga babaylan, at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat na sinungaling, ay ang kanilang bahagi ay nasa linaw na apoy at asupre, na ito'y ang pangalawang kamatayan. So, ito po ang ating teksto. Is hell real? Yan po ang ating pag-aralan. So, kailangan meron po kayong ballpen, notebook, upang malaman natin kung ang hell po ba ay totoo. Number 1, terms for hell in the Bible. Yung mga terminology na ginamit sa Biblia, ang Hebrew word nito, Sheol. Ang Sheol ay ang Hebrew word ng hell. Occur in 65 times sa lumang tipan. At it is translated hell. Translated hell, tinatawag itong libingan, kamatayan, destruction, and butas, the pit. Ang Sheol identifies the general abode of the dead, no? A place where life no longer exists. Yung mga namamatay nung lumang tipan ay doon pumupunta sa Sheol. According to the Hebrew Bible, Sheol is specifically the place of the unrighteous deed. No? So ang Sheol is the Hebrew word for hell. Ito ay lugar ng mga unrighteous deed,
sa mga namatay na mga hindi righteous. Ayon sa Psalms 49:13 to 14. Ito pong sinabi ni Haring David. Psalms 49:13 and 14. This their way is their folly, yet their posterity approve their sayings. Selah. Verse 14. Like sheep, they are laid in the grave. Sila po'y nalintulad ng mga tupa, sila po'y papunta sa libingan. Death shall feed on them. Ang kamatayan ang magpapakain sa kanila. And the upright shall have dominion over them in the morning, and their beauty shall consume in the grave from their dwelling. So, Hades is the Greek term translated hell. Sa Hebrew, Sheol. Sa Greek, Hades. Gin-translate sa New Testament, Hades is similar to Sheol and often associated with a place of torment for the wicked. So, lugar ng kaparusahan para sa mga masasama. It is described as a person with gates. Ito po yung naglalarawan na isang tao na mayroong pintuan, bars, and locks, and its location is downward. So according to Isaiah 14 verse 9, ang hell is sa ilalim. Hell is beneath and move, at ito ay lumalawak pa. Sasalubungin ang lahat po ng mga pumupunta sa hell, ang mga namamatay na unrighteous, yung mga taong hindi nakapaganda, yung mga taong walang panahon sa Panginoon at hindi pinaniniwalaan ng Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Yung mga taong umiiwas sa Diyos. So, basahin po natin sa Book of Acts, chapter 2, verse 27 to 31, sa New Testament. Book of Acts, chapter 2. Book of Acts, chapter 2, verse 27. Ito po ang sinabi ni Dr. Luke, 27 up to 31. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy countenance. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. He seeing this before speak of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. So, the Greek word Gehenna, originally derived from the valley of Hinnom, came to be used in the New Testament as hell, or the fires of hell, and expresses the place of final judgment and punishment for sinners. So, ang imperno ay apoy, at ito ay
lugar ng final judgment at para sa pahirapan para sa mga makasalanan. In the Old Testament, this valley south of Jerusalem became the place of child sacrifices to the pagan god Molech. 2 Kings chapter 16 verse 3. Basahin natin. 2 King chapter 16 verse 3. Ito po ang sinabi. But he walked in the way of the kings of Israel, and made his son to pass through the fire, according to the abominations of the heathen, whom the Lord has cast out from before the children of Israel. And 2 King 23 verse 10. Second King chapter 23 verse number 10. Ito po ang sinabi. Verse 10. And he defiled Tophet, which is in the valley of the children of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech. So, mga minamahal at mga kapatid, later the Jewish people used the valley as dumping grounds for garbage, did animal carcasses, and even executed criminals. Fires continually burned there to consume the refuse and dead bodies. Eventually, Gehenna became associated with a place where the wicked suffer in death. Ito ang kanyang dalawang example sa Biblia where Gehenna has been translated hell. Matthew 10:28. Matthew chapter 10 verse 28. Ito po sabi ng Biblia, chapter 10 verse 28. And fear them not which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan na hindi naman kayang patayin ang kaluluwa. Ngunit, lalo kayong matakot sa Kanya na kayang sirain ang inyong kaluluwa at katawan sa hell. So, totoo po pala ang hell. Niyan, Matthew 25:41. Matthew 25:41. Ito pong sabi ng Biblia. Niyan sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, papunta sa walang hanggang apoy na inihanda sa demonyo at sa kanyang mga anghel. So ang hell, yung hell mga kapatid, hindi po ito inihanda ng Diyos para sa tao. Para po ito talaga ito sa demonyo at sa kanyang mga anghel noong nagrebelde si Lucifer sa Diyos. Pero bakit ang tao pumupunta sa hell? Kasi po, hindi nila minahal ang Diyos. Binabaliwala nila ang Diyos. Mas lalong nilang minahal ang demonyo. At yung mga gawa ng demonyo ang kanilang ginagawa. Another Greek term na ginamit, hell or the lower regions, is Tartarus. Like Gehenna. Tartarus also designates the place of eternal punishment
Tartarus was seen by the ancient Greeks as the abiding place where rebellious gods and wicked humans were punished. It is only used once in the New Testament. So yung Tartarus, ito ay makikita ng mga sinaunang Grego. Ito ang katulad ng lugar ng mga nag-rebuilding mga gods, mga Diyos at mga masasamang tao na sila'y paparusahan. At ginamit lang ng isang bisis ito sa New Testament. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 4. Second Peter verse 4. Second Peter. Ginamit po ito ng isang bisis lang yung salitang Tartarus. At ito po ay related pa rin sa Gehenna. Chapter 2 verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. At hindi iniligtas ng Diyos ang mga anghel na makasalanan, itinapon sila pailalim sa impyerno, at inihatid sila into sa mga kadina ng kadiliman, upang sila'y ihahanda sa darating na paghukom. So, ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hell? What the Bible says about hell? So, si Jesus nagturo ng malinaw the existence of hell. He spoke of hell more than often he did of heaven. Mas marami ang itinuro ni Jesus patungkol sa hell kaysa langit. At ito ay maraming mga references na makikita natin sa Biblia. Ang ibig sabihin, any serious Christian must come to terms with the doctrine. The passages below are grouped in sections to help you understand what the Bible has to say about hell. Tingnan natin ang Isaiah 66 verse 24. Isaiah chapter 66 verse 24. Punishment and hell is eternal. Yan ang ating what the Bible says about hell. Number 1, punishment in hell is eternal. Isaiah 66, verse 24. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me. For their worm shall not die, neither shall their fire be quenched. And this shall be an abhorring unto all flesh. Tingnan niyo po. Doon sa hell ay mayroong uod hindi na mamatay, at ang kanyang apoy ay hindi napapalong. So, punishment in hell is eternal. Pag nasa hell ka na, wala nang lagusan. Hindi ka na makakalabas. And Daniel chapter 12 verse 2. Daniel chapter 12 verse 2. Tingnan natin. Daniel chapter 12 verse 2. And many of them shall sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So, everlasting punishment ang mga kaluluwang napunta ng hell. Wala nang pag-asa kapag ikaw ay
mapunta sa hell. Wala na. Kaya dapat nating bigyan ito ng kahalagahan ang pag-aaral. Hell is not a joke. Hell is a serious topic to study. And Matthew 25:46, Matthew 25:46. If you have the Bible, if you have ballpen and notebook, write in the notebook, and then you can open your Bible if you have time. Matthew 25:46, the Bible says, "And they shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." So, hell is a eternal punishment to those persons who are not prepared. So, this is not an accident. Kapag ikaw ay nanonood ngayon, so you need to listen carefully because this topic is very serious. Mark chapter 9 verse 43. Marcos 43. Ito po ang sinabi ng Biblia. "And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched." So if you are going to hell, your punishment is eternal. I'm praying and begging to God na sana hindi tayo mapunta ng hell. Jude verse 7. Jude, book of Jude, before Revelation. Jude verse 7. "Even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire." Katulad ng Sodoma at Gomorrah, ang syudad ay ganun ding kalagayan. Ibinigay nila ang kanilang mga sarili sa pita ng laman at pakikiapid at sobrang kalayawan sa laman. At sila po ang halimbawa na nagtitiis dahil the vengeance of eternal fire. So, umani sila. Lahat po ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah ay pumunta ng hell because of their fornication and lasciviousness. Lahat po ng mga pita ng laman, kalayawan sa buhay, ang ginawa ng mga taga Sodoma at Gomorrah, homosexual. Kaya sila po ay napunta ng hell. Nung sila ay namatay, they went down both to hell, and they were suffering eternal in hell. Revelation 14:11. Revelation 14 verse 11. Ito po ang sinabi ng Biblia sa New Testament. Verse 11. Revelation 14:11. "And the smoke of their torment ascended up forever and ever,
and they have no rest, day and nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. At ang usok ng kanilang kahirapan umabot paibabaw, magpakailanman at magpakailanman, walang pahinga, walang pahingang araw at walang pahingang gabi sa mga nagsamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at sinuman na tumatanggap ng marka ng kanyang pangalan. So, pangalawa, hell is a place of separation from God. Ang hell, yung hell mga kapatid, isang lugar na hiwalay sa Diyos. 2 Thessalonians 1:9. Ikalawang Tesalonika chapter 1 verse 9. Ito po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal at mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. At sila'y pahirapan sa walang hanggang kasiraan mula sa presensya ng Panginoon, mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So, number 3, hell is a place of fire. Hell is a place of fire. Matthew 3:12. Matthew chapter 3 verse 12. Ito po ang sinabi ng Biblia, whose fan is in his hand, and he will truly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Unquenchable fire. So, ang impyerno ay lugar ng apoy, according to Matthew 3:12. Matthew 13:41 to 42. Matthew chapter 13, verse 41 to 42. Basahin po natin. And the Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Mga kapatid at mga minamahal, hell is a place of fire. Ang impyerno ay lugar ng apoy. Kapag ikaw ay nasa impyerno, ang Diyos magpadala ng kanyang mga anghel at sila ay kanyang aalisin mula sa kanyang kaharian, lahat ng mga gumagawa ng mga kasalanan at lahat na gumagawa ng masama. Niyan ang mga anghel ay itatapon sila doon sa mapuot na apoy, fiery furnace. At sila ay iiyak at gnashing of teeth. Ibig sabihin, talagang kakagatin nila ang kanilang mga ngipin sa sobrang init doon sa hell. Matthew 13:50. Ito po sinabi sa 50. And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. At sila itatapon sa maalab na apoy, at sila iiyak, magtatangis, at kakagatin nila ang kanilang mga ngipin sa sobrang sakit. Ganun. Masakit. At sinabi din po sa Revelation 20 verse 15,
Ito po ang pagkasabi. Ang sinuman na hindi nasumpungan ang kanilang pangalan sa libro ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. So, lake of fire. Talagang linaw na apoy. Dagat-dagatang apoy. So, number 1, punishment and hell is eternal. Yan ang what the Bible says about hell. Number 1, punishment and hell is eternal. Number 2, hell is a place of separation from God. Number 3, hell is a place of fire. Number 4, hell is for the wicked. Ang impyerno ay para lamang sa mga masasama. Basahin natin sa Psalms 9 verse 17. Psalms chapter 9 verse 17. Ito pong sinabi ng Biblia sa Psalms chapter 9 verse 17. If you have the Bible, follow with me. If you have the ballpen, write in your notebook para hindi mo makalimutan. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Ang mga masasama ay papunta sa impyerno at lahat ng mga bansa na kinalimutan ng Diyos. So, ang mga taong wicked, itong kinalimutan ng Diyos na lumikha sa kanila. Kaya tinawag silang wicked. The wise will avoid hell. Sa mga matatalino ay makakaiwas sa hell. Proverbs 15 verse 24. Kung matalino ka, maiiwasan mo ang hell. Proverbs chapter 15 verse 24. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Ang daan ng buhay paibabaw sa mga matatalino upang siya ay makaalis, makaiwas mula sa impyerno sa ilalim. So, if you have wisdom, if you have wise, if you read the Bible, you will become wise. If you have faith in God, you will become wise. If you serve God, you will become wise. And number 6, we can endeavor to save others from hell. Kaya nating ligtasin ang iba mula sa impyerno. Ang kailangan natin, Proverbs 23:14. Tingnan natin ang Proverbs 23:14. Ito po sinabi ni King Solomon, ang matalinong hari. Thou shalt beat him with a rod, and shalt deliver his soul from hell. So, paano mo ligtas ang iyong anak sa hell? Kailangan siyang disiplinahin. Physical discipline ay makakatulong sa mga kabataan. So, kailangan silang paluin para hindi sila magpapatuloy sa paggawa ng masasama pagbata pa. Job 23. Kasi ang Job, one chapter lamang yan. Verse 23 of Job. Ito pong sinabi ng Biblia. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. So, kailangan natin silang hilain mula sa apoy. Ano yan? Hindi yan literal. Kailangan natin silang dalhin sa local church na nangangaral ng Biblia, Bible lamang. At ang church na nagtuturo ng hell at ng heaven ay sa pamagitan ng Biblia ay dapat maituro ito. Kailangan ng isang tao makakilala kay Jesucristo
na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Namatay si Jesucristo sa cross para bayaran ang ating mga kasalanan mula sa ating mga kasalanan. Kasi ang parusa, pag hindi natubos ang kasalanan, ay ang hell. The final judgment is the lake of fire. Kaya kailangan bago mamatay ang isang tao, makakilala sa Panginoong Hesus para sila po ay hindi na makapunta ng hell. Mga minamahal at mga kapatid, number 7, ang halimaw at ang mga bulaang propeta, ang demonyo, ay itatapon sa imperno. Matthew 25:41. Matthew 25:41. Ito pong sabi ng Biblia, niyan sasabihin niya sa kanila, sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inihanda sa demonyo at sa kanyang mga anghel. Mga minamahal at mga kapatid, ang halimaw at ang bulaang mga propeta, mga demonyo, ay itatapon sa linaw na apoy, itatapon sa impyerno. Revelation 19 verse 20. Basahin natin. Revelation chapter 19 verse 20. Ito pong sinabi ng Biblia. Niyan ang halimaw ay kinuha, kasama niya ang mga bulaang propeta na nagdala ng mga himala sa harap niya at kanyang niloko, dinaya sila na mga nakatanggap ng mga marka ng halimaw at sila na sumamba sa kanyang larawan. These both were cast alive into a lake of fire, burning with brimstone. Itinapon silang buhay papunta sa linaw na apoy na umaalab kasama ang asupre. So, Revelation 20 verse 10, ito pa. Yan ang demonyo na nagdaya sa kanila, itinapon sa linaw na apoy at asupre, na kung saan nandoon ang mga halimaw at ang mga propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailanman at magpakailanman. Good news. Hell has no power over the Church of Jesus Christ. Ang imperno ay walang kapangyarihan sa church na itinayo ni Jesus Christ. Sinabi ni Jesus sa Matthew 16:18, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kung ikaw ay kinikilala mo na ikaw ay makasalanan, sumampalataya ka na si Jesucristo, isang Diyos na nagpakatawang tao, at namatay si Jesucristo sa cross, at nagsisi ka ng iyong kasalanan, at tinanggap mo si Jesus, ikaw ay magiging kabahagi ng body of Christ. At ang sabi sa Biblia, the church, hindi kayang hindi kaya ng imperno. Walang kapangyarihan ng imperno sa Church of Jesus Christ. Revelation 20 verse 6, sabi sa Biblia, mapalad at banal siya na siyang bahagi ng unang pagkabuhay, dahil ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. At sila ay magiging saserdote ng Diyos at ni Jesucristo. At sila ay maghahari kasama ni Jesus sa loob ng 1,000 taon. Good news yan, mga minamahal
at mga kapatid. Kaya ang solusyon para hindi ka makapunta sa hell, kailangan mong pagsisiyan ang iyong mga kasalanan, sumampalataya ka kay Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos yan, ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Kapag ikaw ay nagdesisyon ngayon, hindi ka na pupunta ng hell. So dahil anak ka na ng Diyos, kailangan mong pumunta sa isang local church, especially recommend ko ang Independent Bible Baptist, Independent Fundamental Baptist na nagtuturo ng Biblia, na si Jesucristo lamang ang tanging daan, wala nang iba. At ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at wala nang iba. So kung nais mong tanggapin si Jesucristo, sumunod ka sa sinner's prayer sa oras na ito. Tayo po'y manalangin at ipikit natin ang ating mga mata. Yuko natin ang ating ulo. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Ariin mo na ikaw ay tatanggap sa Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Sumampalataya po ako kay Jesucristo na iyong bugtong na anak na aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po kayo sa oras na ito sa aking puso sa pamagitan po ng aking pananampalataya sa inyo na ikaw po ay namatay sa cross para sa pagbayad sa aking mga kasalanan. Kayo po ay nilibing, ngunit pagkatapos ng 3 araw, kayo po ay muling nabuhay. Maraming salamat po. Tanggapin niyo po ang aking kaluluwa at espiritu. Binabalik ko po sa inyo ang aking hiram na buhay. Tulungan niyo po ako mamuhay ng matuwid sa inyong harapan. Tulungan niyo po akong magbasa ng Biblia. I-guide niyo po ako papunta sa isang local Baptist church na kung saan ipinangaral na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Amen. Congratulations po sa mga sumunod, sa mga nakikinig. Nais ko pong batiin ang mga sumusubaybay, ang aking minamahal na asawa, Ma'am Ging Flores, si Merigan Vicente Mariano, my relative, si Sherleta de la Cruz, thank you so much. Ma'am Rovilyn Guerrero, thank you so much. Francisco Espiritu, thank you so much. Si Joel Dantis, thank you so much. Pagpalain po kayo ng Diyos. At saka Joey Baltasar, thank you so much. Salamat sa inyong pagsuporta
Sa mga taga rito sa San Miguel, Bulacan, inanyayahan ko po kayong magsamba tuwing linggo, alas 8:30 ng umaga hanggang 11 o'clock in the morning lamang tayo. Tuwing Merkules, alas 6 hanggang 7:30 or 7:45, tapos na po tayo. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mapalad po kayo na nakikinig ng Word of God at suportahan niyo po ang ating YouTube channel, Nilo Flores TV. Dati po, Dodong Flores, Dodong Channel, so maraming kapangalan, mahirap i-search sa web ng YouTube. Kaya pinalitan na po natin ng Nilo Flores TV. Paki-subscribe lang po para kayo po'y makapagsubaybay every morning, sometimes every night, and every Sunday, and every Wednesday. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin pang wakas. Huwag na po kayong sumunod. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga sumusubaybay, lahat po ng mga taga-PCBC members. Ang panalangin po namin, ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa inyo, ay makakilala upang hindi sila pupunta sa walang hanggang parusa, walang hanggang hatulan sa impyerno. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Banal na Espiritu, maraming salamat din po sa pagbigay mo sa amin ng karunungan at kaalaman. Ang lahat pong ito ay aming pong dinadalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Good morning po.